Hi everyone, my name is Maria Ruth Labaco, and today I will going to discuss the Quarter 3, Week 1 of Edukasyong, Pantahanan at Pangkabuhayan 4. Ang aking topic ay patungkol sa tamang pagtatanim and urban gardening. Magandang umaga mga bata. Tayo muna ay tumayo para sa ating panalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat din po sa kaligtasan na kami iningatan ninyo patungo sa aming paaralan. Salamat din po sa magandang panahon at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Ganun din kami ay patuloy mong gabayan at bigyan mo po kami ng kaunawaan sa aming pag-aaralan ngayon. Gabayan mo rin po ang aming guro. This is our prayer. In Jesus' mighty name, Amen. Okay, so manatili tayong tumayo para sa ating kamustahan. Okay? Kamustahin natin ang mga classmate natin na nasa kanang bahagi. Ayan. Say hi. Okay. And ganun din sa mga classmate natin na nasa kaliwang bahagi ninyo. Okay. And then, yung nasa likod at yung nasa harapan. Ayan. So, alam ko na ang bawat isa ay excited ng matuto sa araw na to. Diba? Very good. Pero before that, let's start exercising. Okay, mag-exercise muna tayo. Okay, ang lahat ay dapat sumayaw. Okay, wala akong makikita na hindi sumasayaw, ah. Okay, let's start. 1, 2, 3, let's go! Saging, mangga, mangga, papaya, papaya, pagsama-samahin, pagkalu-kaluin, salad, salad. Saging, mangga, mangga, papaya, papaya, pagsama-samahin, pagkalu-kaluin, fruit salad, fruit salad. Saging, mangga, mangga, papaya, papaya, pagsama-samahin, pagkalu-kaluin, fruit salad, fruit salad. DJ Kent James Remix. 2, 1, 2, 3, let's go! Saging, mangga, mangga, papaya, papaya, pagsama-samahin, pagkalu-kaluin, salad, fruit salad. Okay, ngayon naman, i-check natin ang attendance ng bawat isa. So, leaders, please check your member kung meron tayong mga absent for today. And please list that on your attendance sheet. And for our class rules, okay, want to remind everyone na to come to class on time. Be ready to learn always, no? Listen and follow direction. Raise your hand and speak. Be respectful to others. Ask questions. Always do your best. Try new things. Believe at yourself. Work hard and have fun. Okay, ngayon naman tayo ay magbalik-aral. So, ayusin lamang natin ang letra upang makagawa ng isang salita na nakakaugnay sa agrikultura.
Sa tingin ninyo, ano kaya yung number 1? Very good. Ito ay pataba. How about number 2? Okay, ang galing. Ito ay pagsasaka. And number 3, how about number 3? Very good. Pag-aani. Number 4 ay pangangalaga. Okay, number 5. Okay, very good. Lupa. And number 6, right, organic. Organico. Okay, number 7 is very good, production. And number 8, very good, teknolohiya. So, ang mga salitang ito ay nakaugnay sa ating agrikultura. So, ang ating pamantayan o nilalaman, pamantayan ng nilalaman, dito na ipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa kaalaman at kasaysayan sa pagtatanim ng halamang ornamental bilang isang gawaing pagkakakitaan. Okay? Pamantayan sa pagganap na isasagawa ng mga mag-aaral ang pagtatanim, pag-aani at pagsasapamilihan ng halamang ornamental sa masistemang pamamaraan. At ang ating mga pangunahing kasanayan sa pagkatuto, okay, na isasagawa ng mga mag-aaral ang mga kasanayan at kaalaman sa pagtatanim ng halamang ornamental bilang isang pagkakakitaang gawain. Okay. So, bago iyan, tayo muna ay umawit ng magtanim ay di biro. Okay? Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, hindi ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Sa umagang pagkising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, hindi ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina mga kaliyahan, tayo'y magsipag-unat-unat, magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas, para sa araw ng bukas. Ayan. Marami ba kayong natutunan? Nag-enjoy ba kayo sa awitin? So, meron ba dito may karanasan sa pagtatanim? Sige, magbahagi nga ang ilan. Very good. Okay, Laika. Wow. Oh, kahit sa bahay, no, meron na, nakakapagtanim na rin tayo. Okay? Kahit na wala tayong masyadong space, no, marami naman sa ating mga marunong gumawa ng mga improvise na pwedeng pagtaniman. At mamaya ay tatalakayin natin ang mga yan. Okay? Salamat sa mga nagbahagi ng kanilang mga karanasan. Alam nyo ba, nung bata ako, naranasan ko rin magtanim. At kami ng aking mga kaibigan ay nagtanim ng buto ng kalabasa. At sa pagtatanim, kailangan talaga tayo ay may tiyaga at mahal natin yung ating ginagawa.
Meron ba dito nakakaalam kung ano ang kalabasa o kumakain ng kalabasa? Very good. Nakakatuwa naman, no? Kasi meron palang mga mahihilig sa gulay sa inyo. So, tandaan natin na sa pagtatanim ng kahit anong klaseng halaman ay dapat mahal mo ang ginagawa mo, marunong ka magtiyaga at mag-alaga. Kaya naman sa araw na ito, ituturo ko sa inyo ang mga kasanayan na dapat nating malaman sa pagtatanim at anong halaga nito sa atin. Pero bago yan, tayo muna ay manood ng isang maikling kwento na pinamagatang Mga Tanim ni Isko. Mga Tanim ni Isko. Isinulat ni Sherin Flores Enriquez. Iginuhit ni Mikey F. Sagliba. May isang maliit na baryo sa taas ng bundok. Ito ay ang baryo Malago. Ito ay tinawag na Malago dahil lahat ng taong naninirahan dito ay masisipag maghalamay. Sagana sa mga halamang namumunga ang bawat bakuran. Kaya naman, walang pamilyang nagugutom dito. Noon nakatira ang maglolo na sina Lolo Berting at Isko. Masayang masaya ang maglolo sa simpleng buhay na meron sila sa taas ng bundok. Araw-araw ay ginugugol ni Lolo Berting ang sarili sa pagtatanim ng mga halaman tulad ng talong, kamatis, okra, ampalaya, sili, sitaw, at marami pang iba. Meron din silang tanim na saging at mga kamuting kahoy sa likod ng kanilang bakuran. Isang araw ng Sabado, habang nag-aaral si Isko, gamit ang kanyang module, ay narinig niya ang balita sa radyo. Inaasahang papasok ang malakas na bagyo sa darating na Lunes, kaya pinaghahanda ang lahat sa paglikas. Takot si Isko sa kanyang narinig at tumakbong lumapit sa kanyang lolo na nasa taniman noon. Oh, bakit apo? Tanong ng kanyang lolo. May parating pong malakas na bagyo sa Lunes, kaya pinalilikas at pinaghahanda na po ang mga tao. Aalalang wika ni Isko sa kanyang lolo. Bagamat may pag-alala ang kanyang lolo dahil sa masamang balita ni Isko, ay minabuti pa rin itong pag-aanin ang pangamba ng kanyang apo. Apo, huwag kang matakot. Narito ang lolo. Tara, amigin na natin ang mga halamang namumula at maganda sa parating na bagyo. Mabilis na inani ng maglolo ang mga halaman at itinago na sa taas ng kanilang kubo. Dumating ang malakas na bagyo at takot si Isko. Kita niya na hinahampas ng malakas na hangin ang mga puno at mga halaman kaya isa-isa na nagliliparan sa lakas ng hangin. Huwag kang matakot, Isko. Narito ang lolo. Dahil magdasal na huminto na ang bagyo. Ika na kanyang lolo dati. Kinabukasan ay nakita ni Isko ang naidulot ng bagyo sa buong baryo nila. Nasira ang lahat ng tanim. Nagtumba ang mga punong kahoy. Nalunod sa baha ang mga bagong tanim na halaman. Nalungkot si Isko at napaiyak na lamang. Tinapik ng kanyang lolo Berting ang kanyang balikat at winika. Apo, huwag kang malungkot sa nangyari. May pag-asa pa. Ang mahalaga ay ligtas tayo at ang ating mga kababaryo. Makakabangon muli tayo. Nabuhayan si Isko sa sinabi ng kanyang lolo, sabay ang pagbukas ng mga palad nito na may lamang mga binhi ng pananim. Masayang nagtulong ang maglolo sa paglilinis, pagkatapos ay tinuruan niyang magtanim din si Isko.
Ano po ba ang una kong gagawin? Una, bungkal ka ng maliit na butas sa lupa. Pangalawa, ihulog sa butas ang mga pinyi. Pangatlo, tabunan mo ng lupa ang mga buto o binhi. Pang-apat, iligan mo na ito. Habang paliwanag ng kanyang lolo Berting, araw-araw ay binibisita ni Isko ang kanyang mga itinanim. Ngunit inip na inip siya na lumaki ang mga ito at mamunga gaya ng mga halaman nila noon. Apo, tingnan mo yung mga halaman. Maliliit pa, ngunit malulusog. Huwag kang mag-alala at mainip. Sa tamang oras at panahon, ito ay mamumunga rin. Mahalaga, ihalagaan mo ito ng mabuti. Bigyan araw-araw at alisin ang mga ligaw na damo na nasa paligid upang hindi maagang nito ang sustansyang dapat para sa halaman mo. Saad ng kanyang lolo Berting. Lumipas ang mga araw at inalagaan ng mabuting Isko ang kanyang halaman. Araw-araw niya itong binibisita at dinidiligahan. Hindi nagtagal ay nagbunga na ang kanyang paghihintay. Namunga at lumugo na ang mga halamang kanilang itinanim sa buong bakuran. Kasabay nito ay ang mga halaman din itinanim muli na kanilang mga kabaryo sa kanilang bakuran. Nanumbalik na muli ang ganda ng Baryo Malago sa taas ng bundok. At doon wakas ang kwento ni Isko. Tandaan, ang wastong pagsunod sa mga pamamaraan ay nakapagdudulot ng maayos at matagumpay na gawain. Laging isaisip at isa puso ang paggawa upang tagumpay iyong makamit. Nagustuhan nyo ba yung kwento? Okay. Sige, meron ako mga tanong dito. Sino ang mga tauhan sa kwento? Yes, Chan. Very good. Si Isko at ang kanyang lolo, Berting. Pangalawa, magbigay ng mga ngalan ng pananim na nabanggit sa kwento. Yes, Trisha. Very good. Mayroong talong, kamatis, okra, ampalaya, sitaw, sili, saging at kamoteng kahoy. Pangatlo, anong masamang balita na natanggap ni Isko na sobrang nagbigay sa kanya ng pag-aalala? Okay. Joyce? Very good. Isang malakas na bagyo ang darating sa kanilang nayon at tiyak na masisira ang kanilang mga pananim. At nakita nga natin na hindi siya nagkamali dahil ang lahat, maging mga puno, ay nabagsak ng malakas na bagyo. Number 4, base sa turo niyang lolo ni Isko, paano daw ang tamang pagtatanim? Okay, Mark. Very good, no? First, no, bubungkalin muna natin ang lupa at ilalagay ang buto. Ngayon ay muli nating tatabunan at didiligan araw-araw. At kapag ito ay tumubo na, no, kailangan ay binubungkal din natin yung paligid at tinatanggal natin ang mga tumutubong ligaw na damo. Okay, and lastly, ano ang magandang aral na natutunan natin sa kwento? Okay, Trisha again. Very good, no? So, sa pag-aalaga ng halaman, meron tayong pagtitiyaga sa pag-aalaga nito.
upang lumaki at malusog at maganda ang ating pananim. Dahil ang sabi nga nila, kapag daw lagi nating pinakausap or masaya tayo sa pagtatanim, maganda rin ang magiging ani natin. So ngayon naman ay may na tayong gawain. For group number 1, ihahambing lamang ang 3 larawan na nasa ating PowerPoint presentation. Okay? For group number 2, ibigay ang kahulugan ng tuwiran at dituwirang pagtatanim base sa inyong pagkakaunawa. At group number 3, paghambingin ang pagkakaiba ng tuwiran at dituwirang pagtatanim. At para sa group 4, magbigay ng halimbawa ng mga halamang tinatanim na tuwiran at dituwiran. Malinaw ba, mga group leaders? Okay, sige, tayo ay pumunta na sa ating kanya-kanyang grupo. At babalik tayo ay magpe-present maya-maya lamang. I will give you 5 minutes to do your works. Okay. Magaling mga bata, no? Kahit di pa man natin nadidiscuss ang buong talakayan, ay mayroon na kayong mga ideya base lamang sa inyong mga obserbasyon at sa inyong mga nilalaman. So ngayon, bibigyan natin ng linaw ang mga kahulugan ng ating pag-aaralan ngayon. So ano nga ba yung tuwirang pagtatanim? Ito'y isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulog agad ang buto o binhi kung saan bahagi ng taniman ito nais patubuin. Ito ang pinakapayak na paraan ng pagtatanim. Halimbawa nito ay ang labanos, patola at kalabasa. So, ang tuwirang pagtatanim ay ang pagtatanim sa mismong lugar kung saan mo nais patubuin ang halaman na iyong tinanim. Kabilang banda, ang dituwirang pagtatanim ay mga halamang itinatanim muna sa seed box at pagpapatubo na tsaka ilalagay sa lupa. Ito ay maaaring gawin kung nais makatipid sa panahon at maging tuloy-tuloy ang paghahalaman. Halimbawa nito ay ang katakataka, kamatis at kalamansi. Ang paglilipat ng punla ay karaniwang ginagawa tuwing hapon upang hindi gaanong malanta ang mga bagong tanim. Inililipat lamang ang mga tanim kung maayos ang panahon. So, sa dituwiran, gumagamit pa tayo ng seed box, no? Bago natin itanim ang mga halaman. So, pinapatubo muna ito sa isang maliit na espasyo bago siya ilipat sa malaking espasyo. At tandaan na kapag tayo maglilipat, kailangan ay sa hapon at maganda ang panahon para hindi ito mamatay agad. Okay? Next. Okay, natural na pagtatanim. So, ang natural na pagtatanim ay isang paraan ng pagtatanim na nakatuon sa pagpapanatili ng natural na balanse ng kalikhasan at pag-iwas sa paggamit ng mga chemical na pataba at pestisido. Sa pamamaraang ito, pinahalagahan ang organikong proseso at likas na pag-unlad ng mga halaman upang mapanatili ang kalusugan ng lupa at ekosistema. So, meron tayong mga uri ng natural na pagtatanim. Okay? Ano nga ba ang mga uring iyon? Una ay ang intercropping. Ang intercropping ay isang mahalagang teknik na pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping. Layunin nito
ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng intercropping. Ang katumbas ng intercropping sa Tagalog ay kultibasyon ng dalawang pananim sa iisang taniman. So, sa isang taniman, dalawang klase na ng pananim ang naandoon. Okay? Next is ang contour farming. So, ang contour farming ay pagtatanim ng panapanahong pananim o taunang pananim pabalagbag sa padaisdis na lupa. So, kung mapapansin nyo, di ba, merong mga part na walang tanim. So, ganyan ang contour farming. No? And next is ang multiple farming. Ito ay pamamaraan ng pagtanim na gumagamit ng dalawa o mahigit pang halaman sa iisang lugar ng lupa sa loob ng isang taon sa halip na iisa lamang. So, ginagawa ang multiple farming para makapagtanim ng iba't ibang halaman sa iisang espasyo. At ito ay maaani sa loob ng isang taon. Okay? So, ngayon, dumako naman tayo sa ating munting aktibidad. So, panuto, tukuyin ang mga paraan ng pagtatanim na nakapaloob sa bawat larawan. Sa tingin ninyo, ano kayang uri ng natural na pagtatanim ito? Okay, very good. No? Ito ay tinatawag na intercropping. Ito naman, ano kayang uri ng pagtatanim ito? Very good. Ito ay ang contour farming. And lastly, ito naman ay very good, ang multiple farming. Okay? Dagdag na kaalaman. So, dito sa ating syudad, dahil nga maliliit ang espasyo ng ating lugar at kadalasan ay wala tayong space para magtanim. Kaya nauso ang urban gardening. So ano nga ba yung urban gardening? Ang urban gardening ay isa sa naging sikat na uri ng pagtatanim noong panahon ng pandemya, kung saan ang mga tao ay partikular na sa mga urban na lugar ay nakapag-isip na magtanim ng mga gulay sa kanilang maliit na bakuran o tinatawag na indoor plants. Ang urban gardening ay ang pagpapalaki ng mga halaman sa isang kapaligirang urban. Ito yung larawan ng urban gardening. So, kung mapapansin nyo, no, yung mga hindi na ginagamit na gulong, na sasakyan, yung mga plastic bottle, no, at kahit ano pa na mga lalagyan na hindi na ginagamit ay nilalagyan ng lupa at tinataniman ng kung ano-ano. Okay? So, ito yung iba't ibang uri ng urban gardening. Una ay ang containerized gardening. So, from its word, no, ito ay isang uri ng paghahalaman na gumagamit ng iba't ibang klaseng lagayan upang maitanim ito katulad ng lata, paso, plastic at iba pa imbes na sa lupa. Okay. Next is ang vertical gardening. So, kung mapapansin natin, no, kadalasan ito ay nakikita natin sa mga hotel, no, ito ay nagpapaganda sa kanilang itsura. At ang vertical gardening ay ang klase ng urban gardening na akma para sa taong nais magpalaki ng halaman upang gawing palamuti
sa kanilang mga dingding o bubong. Ang layunin nito ay pagpapaganda ng lugar kung saan tutubo ang mga halaman. Next ay ang dish gardening. Ayan, no? Nakita natin, napakaganda. And ito ay nasa maliit lamang na lalagyan. So, ang dish gardening ay isang indoor plant na binubuo ng iba't ibang halaman na may ugat. Itinatanim at inaayos ang landscape sa mababaw na paso o dish na tinatawag. Ito ay tinatawag din na mini-nature garden, isang malaking lugar na pinaliit tulad ng isla. So, kung mapapansin natin, no, minsan yung mga ibang ganyan, may mga bahay, no? Ayan, so, nagiging maganda siya. And next is ang hydroponic farming. Okay, ang hydroponic naman po ay isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig sa halip na itanim ang mga halaman sa isang hardin para gamitin sa lupang sakahan. Ang mga mineral na natatanggap ng mga ugat. Okay? Bilang mga sustansya ay mula sa iisang likidong solusyon na naglalaman ng ilang mga chemical na kinakailangan ng halaman. Ang salitang hydroponics ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang tubig. Next is ang aquaponic. Ang aquaponic ay isang sistema ng agrikultura na pinagsama ang aquaculture at ang hydroponics. Sa sistemang ito, ang mga dumi ng isda ay ginagamit bilang pataba para sa mga halaman, habang ang mga halaman naman ay tumutulong sa pagsala ng tubig para sa mga isda. So, another uri ng urban gardening ay ang aeroponics, kung saan ang sistemang pagtatanim na gumagamit ng tubig at nutrient solution na sinuspinde sa hangin sa halip na sa lupa o sa tubig. Sistemang ito, ang mga ugat ng mga halaman ay nakalantad sa hangin at dinidilig ng fine mist ng nutrient solution. Okay? So, ngayon, dadako na tayo sa ating pangkatang gawain. So, ang group 1 ay ipapaliwanag ang kahalagahan ng urban gardening. Ang group 2 naman ay gagawa ng slogan na nagpapakita ng kahalagahan ng urban gardening. And para sa group 3, lumikha ng larawan na nagpapakita ng kahalagahan ng urban gardening. At ang number 4, group 4 ay lilikha na isang tula na ang tema ay patungkol sa kahalagahan ng urban gardening. So, sige, pwede na kayo pumunta sa inyong kanya-kanyang grupo at gawin ng tahimik at may pagkakaisa ang ating gawain. So, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto at ito ay ating iprepresenta sa ating klase mamaya. Okay? Ayan, magaling mga bata. Ang husay ng mga gawa ninyo at tunay nga na malikhain kayong lahat. So ngayon, tayo ay dadako sa ating pagsasanay. Bilang panuto, tukuyin kung ang sinasaad sa pahayag ay tama o mali. Isulat ang sasagutang papel ang tama kung tama at mali kung mali. Okay? Una, ang aquaponic ay isang sistema ng agrikultura na pinagsasama ng aquaculture at ng hydroponics. Sa sistemang ito, ang mga dumi ng isda ay ginagamit bilang pataba para sa mga halaman, habang ang mga halaman naman ay tumutulong sa pagsasala ng tubig para sa mga isda. Ano ang sagot ninyo? Tama o mali? Isulat lamang sa inyong sagutang papel. Pangalawa, ang dito wirang pagtatanim ay ang uri ng pagtatanim kung saan direktang itinatanim ang binhi
sa lugar kung saan patutubuin ang isang halaman. Ano sa palagay nyo? Tama? Tama ba ito o mali? Isulat sa inyong sagutang papel. Pangatlo, ang pagtatanim ng palay ay isang uri ng tuwirang pagtatanim. Tama o mali? Yan. Okay, number 4. Ito ay isang uri ng paghahalaman na gumagamit ng iba't ibang klase ng lagayan upang maitanim ito tulad ng lata, paso, at iba pa, imbes na sa lupa na tinatawag na vertical gardening. Ano ito? Tama ba ito o mali? Okay, number 5. Ang vertical gardening ay isang uri ng urban gardening na ginagawang palamuti sa kanilang mga dingding o bubong. Anong sagot natin? Tama ba o mali? Okay, tapos na ang lahat, ay ipasa ang inyong papel sa inyong unahan. Bilang ating takdang aralin, yan, gagawa o gumawa ng isang poster making, poster making na nagpapakita na magandang naidudulot ng urban gardening noong panahon ng pandemya. So bukas ay kukolektahin ko ang inyong mga gawang poster. Okay? Sige. Diyan na nagtatapos ang ating pag-aaral sa araw na ito. At tayo ay mag-iingat sa ating pagpasok. Bye-bye! See you tomorrow!